sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuni ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa danin, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Bawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Igasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Mga may sakit, ang mga may pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan, pagkaloob mong aming maisakatuparan ng pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol
sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikunulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi pa na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan, at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ang ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling nabuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng buhay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang Panginoon ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y hindi higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas. Tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinaguri ang kambal na Taniel na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Kasama kami, ika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng bunting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ang isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nanghas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po dito ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga panganay, ang mga breadwinner ng pamilya? Sino? Sino po dito ang pangulo ng iba't ibang mga samahan, pangsibiko, pampamahalaan, pansimbahan? Sino? Makinig po kayong mabuti sa sermon na ito. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagsasabi ni Simon Pedro sa kanyang mga kapwa-disipulo, "Mangingisda ako." Hindi po ito simpleng statement lang. Loaded po ito, punong-puno ito ng mga negatibong emosyon ni San Pedro. Sa pagkatandaan po natin na kamamatay lamang dito ni Kristo. Bagamat nagpapakita na siya, hindi pa rin makamove on ang mga alagad sa katotohanan na pinatay siya sa kalungkutan, pagdadalamhati at kawalan ng pag-asa. So yun po ang konteksto. Bukod pa dito, matatandaan po natin na pangingisda ang pangunahing hanapbuhay ni Simon Pedro pati na ng maraming mga disipulo. Bago sila sumunod kay Kristo para sa misyon na maging mangingisda o mamamalakaya ng mga tao. So, sa totoo lang, ang sinasabi ni Pedro dito, nang sabihin niya sa kanyang mga kapwa-disipulo, "Mangingisda ako," wala na, ayoko na, balik na ako sa dating buhay ko. Wala na naman si Kristo, wala na rin dahilan para magpatuloy ako sa misyon ko. Parang ganon. Ang mga emosyon, ang mga naiisip ni Pedro sa statement na yon. So it was not just a simple statement, it was a statement of resignation, of hopelessness. Now, tingnan po ninyo kung paano ito naka-apekto sa ibang mga disipulo. Anong sabi nila? "Nasama kami." Hindi sila inutusan ni Pedro. Hindi rin nagsuggest si Pedro. "Gusto niyo sumama?" No! Mabilis silang sumama. So ibig sabihin, mabilis din silang nawalan ng pag-asa. Bakit? Isa sa mga magandang anggulo na dapat nating makita dito, si Pedro ang
itinuturing siyempre nilang leader nila. Dahil si Pedro ay nawawalan ng pag-asa, nadadamay sila. Dahil si Pedro ay pabulusok na, nagiging down din sila. Papag-give up na rin sila. So ito ay paalala sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga panganay, sa lahat ng mga breadwinner ng pamilya, sa lahat ng mga nagtataguyod sa kanilang kapwa-tao, sa lahat ng mga pangulo ng anumang samahan. May impluensya po tayo, may hatak po tayo. Kaya malaki po ang responsibilidad natin, lalong-lalo na para patuloy na lumaban ang mga taong nakaasa sa atin, tinataguyod natin, nakatingin sa atin. Kaya responsibilidad natin ang maging matatag. Kasi kung tayo babagsak, hindi tayo babagsak ng nag-iisa. Siguradong meron tayong isasama. Kasi ikaw ang pangulo ng samahan, ng organisasyon. Meron ba namang katawan na nabuhay ng walang ulo? So babagsak ang katawan mo o ang mga miyembro mo, kasama mo. Ikaw ang haligi ng tahanan, di ba? Meron ba namang tahanang naging matibay ng walang haligi? So bilang ama, responsibilidad mo na maging matatag. Para maging matatag, ang iyong asawa, ang iyong kabiyak, ang iyong mga anak. Ikaw bilang nanay ang ilaw ng tahanan. Meron bang tahanan na naging makulay kung walang ilaw? Alam din naman natin ang nagagawa ng ilaw, nakapagbibigay ito ng saya, nakapagbibigay ito ng pag-asa. Ikaw ang breadwinner, winner. Mananalo pa kaya ang iyong pamilya kung patatalo ka? Yan po ang dahilan kung bakit nakakaawa, nakakadurog ng puso kapag may mga jeepney driver na kapag ini-interview, makikita mo, naiiyak na kasi nawawalan na sila ng pag-asa. Tama po, lahat naman tayo hirap. Pero let's face it, isa sila sa pinakahirap. Tinutumbok sila ng krisis Gasolina, diesel So yun talaga ang karugtong ng mga pinampapaaral nila sa mga anak nila. Pinapakain nila sa kanilang pamilya. Sila talaga ang unang pinakabiktima. Kaya wag naman tayong minsan na parang nagseselos pa kapag pinaka-pinaprioridad sila. Anyway, sana makita natin yung paghihirap nila. Sana ipagdasal natin sila. Sana tulungan din naman natin sila sa ating mga makakayanan. Kung pwede naman. Kung meron naman kahit paanong sobra. Kasi isipin po ninyo, nandiyan nauubusan ng diesel sa daan. Nandiyan ang kinakain ay kung ano na lang. Nandiyan magpalipas na lang ng gutom sa daan. Isipin po ninyo, sana nakikita po ninyo na sa kanilang pag-iyak. At wag naman sana sa kanilang pagkawalan ng pag-asa, kasama nila ang kanilang kabiyak, kasama nila ang kanilang mga anak, kasama nila ang pamilyang umaasa sa kanila. And so, whenever we help them, not just materially, but emotionally, spiritually, we also help their families. Lalong-lalo na kung sila na lang ang inaasahan talaga. Kaya sana mas maawa tayo sa kalagayan nila. Lalo pat sa estado natin, masirap sila. Ngayon, sa mga nanay naman dyan, sa mga tatay naman dyan, sa mga panganay, sa mga breadwinner ng pamilya, sa mga tagapagtaguyod ng mga taong umaasa sa kanila, sa mga pangulo ng samahan. Ulitin ko, magpakatatag po tayo. Tungkulin po natin ito sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ang pagpapakatatag bilang pangulo ay hindi po optional. Ito po ay requirement. Hindi po ito talento na yung ibang mga tagapagtaguyod ay meron at yung ibang mga tagapagtaguyod ay wala. No! Lahat tayo dapat meron ito sapagkat tagapagtaguyod tayo. Kaya requirement, tungkulin natin ang maging matatag tayo. Therefore, alagaan natin ang ating sarili. Mag-exercise, kumain, matulog ng mabuti. Pag-abusuhin ang sarili. And most of all, pray. Sapagkat hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Una, dahil alam niyang pinakakailangan natin ng tulong. Ikalawa, sapagkat alam niyang marami ang umaasa sa atin ng tulong. Kaya nga po kung titingnan po ninyo, yung focus ng ating ebanghelyo, lalong-lalo na kung itutuloy pa natin ito, we will realize na parang focus ni Kristo ay si Pedro Parang siya talagang priority Oo. Siguro dahil alam niya na at that point, pinakakailangan ni Pedro ng tulong, ng consolation. At alam din naman niya na marami ang nangangailangan kay Pedro. Same thing with you. Kung ikaw ang pinaka-nangangailangan ng tulong sapagkat ang lahat ay kargo-kargo mo na. Hindi mo obligasyon ginagawa mo dahil sa pagmamahal mo. At kung ikaw ang kailangan ng iba kumpara sa ibang tao, ikaw pa ba ang pabayaan ng Diyos? Besides, ang tinataguyod mong mga tao, hindi naman sa iyo Sa Diyos pa rin yan. Natatandaan niyo naman siguro yung sinabi ni Kristo kay Pedro. Pagkatapos ng tagpong ito, feed my sheep. Hindi sasabihin ni Kristo kay Pedro, feed your sheep. Hindi. Pakanin mo ang aking mga tupa.
Kay Kristo pa rin ang mga taong tinataguyod natin, hindi sa atin. Kaya ikaw pa bang nagtataguyod sa kanilang pabayaan niya? Ikaw itong pinaka-nangangailangan at pinakakailangan nila? Pero magpakatatag ka. That is your primary job as a leader, as a mother, as a father, as your family's breadwinner. Yun ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi natin kinakailangan maging napakatalino. Hindi natin kinakailangan maging perpekto. Hindi natin kinakailangan maging napakamakapangyarihan sapagkat hindi iyan ang pinakamagtataguyod sa mga taong umaasa sa atin, kundi ang katatagan natin. Ang katatagan nating hindi manggagaling sa kakayanan natin, kundi sa Panginoon na alam nating hindi magpapabaya sa atin. Kaya sana wag mo lang din sasabihin na laban lang, kasi mapapagod ka. Dagdagan mo ng laban at kapit lang. Kasi hindi mo kayaning lumaban ng mag-isa kundi kakakapit sa Kanya. Ang lakas mo bilang tagapagtaguyod ng iba ay manggagaling lang sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat alam niya ang sitwasyon. ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, pasensya na, patawad kung may mga pagkakataong kinu-question kita kung bakit lagi na lang ako. Kasi hirap na ako, problemado na ako. Hindi ko na maasikaso ang sarili ko. Pero kung iisipin ko, biyaya ito. Dahil hindi rin naman ako mapapakal eh. Kung kahit na nasa itaas ako, nasa baba naman ang mga mahal ko. Kaya sana, Panginoon, makita ko na hindi mo rin naman ito ibibigay sa akin kung hindi ko kakayanin. Tulungan mo kong maging very much willing na maging daluyan ng pagpapala mo sa iba. Hallelujah! Kahit na ako'y nahihirapan, kahit na ako'y nasasaktan, kahit na ako'y walang nararamdaman na pagpapahalaga mula kanino man, siya ay muling babalik sa atin. Eh ano lang ang lahat ng ito kung ikukumpara sa kaligayahang makita ko na dahil sa akin na itataguyod ko ang pamilya ko. Hallelujah! Sorry, Panginoon, sa pagrereklamo. Sorry, Panginoon, sa pagkagalit ko minsan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tulungan mo ko na ito ang laging maisip. Kasama kita sa misyon na ibinigay mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Isipin mo rin, kapatid, kung hindi ikaw sino. Pareho kayo ng kinain ng mga kapatid mo. Pareho kayo ng tahanang nilakhang. Pareho kayo ng inyong mga magulang, pero iba ang puso mong magmahal. Hindi mo pwedeng hanapin yun sa iba. Biyaya yun. At hindi ka ilalagay ng Diyos sa biyaya yun kung hindi mo kakayanin. Kasi tutulungan ka niya. Dahil
Kung mahal mo ang pamilya mo, yan ay dahil mahal na mahal niya rin ito at ikaw. Tandaan mo. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagkapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupan at tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umakos sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Magdasal natin ang Ama, kakilala nating Yuma. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Kordero ng Diyos, Diyos, nag-aalis ng mga sa mga kasalanan sa kasalanan ng libutan. sanlibutan, maawa Maawa ka ka sa amin. sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan ng kailanman hindi bumigay, hindi nawala ng pag-asa. Dahil tayo ay Panginoon, mahal niya, mapalad tayong lahat ay inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit at sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niya nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, ay kapag kasundo ng mga makasalanan. Panalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo.
na napakalaki rin naman ang naitutulong sa iba, sa ibang simbahan, sa ibang institusyon, sa ibang tao. Salamat po ng marami. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Thank you rin po. Walhati at papuri sa iyo, Panginoon, Diyos Ama at Anak at Espiritong Banal. Umayo tayong taglay ang kapayapaan, sa buhay ang diwa ng ating pinagsaluhan. Walhati at papuri sa iyo, Panginoon, Diyos Ama